Ngayon mga ka-works, meron tayong ayusin ngayon na Honda Wave 125 The Legendary, kasi dinala ito yung motor na ito kasi ayaw na umandar. Ngayon titingnan natin dito kung ano yung nangyari, bakit ayaw umandar itong motor. Sa mga ganitong kaso na ayaw umandar yung motor ay tatlo lang yung titingnan natin dito sa mga underbolt. Tingnan natin yung unang-una, yung kanyang kuryente doon sa kanyang ignition coil, sa may kanyang wire dito sa kanyang spark plug. Tapos yung kanyang gasolina, yung fuel system, titingnan natin. At pagkatapos titingnan natin yung kanyang compression, kasi yung compression isa sa mga parte sa 4-stroke engine para makabuo siya o magkaroon ng combustion dito sa loob ng kanyang makina. Ayan, simulan na natin. Babaklasin ko lang itong mga pairings niya, itong mga cover. Tatanggalin ko lang itong kanyang mga racing cable tie, itong mga racing plastic tie, saka itong mga tornilyo. At dahil sira na itong kanyang ignition switch, ay ida-direct na lang natin itong kanyang wire dito sa kanyang harness para masubukan natin kung may kuryente ba itong kanyang ignition coil. Ito yung unahin natin, tingnan natin kung may kuryente ba itong kanyang ignition coil. Kasi hindi na nila mapaandar itong kanilang motor, kaya kailangan nating tingnan itong kanyang ignition coil or itong kanyang ignition system. At ito na, napakalakas pa naman yung kanyang kuryente dito na binabato dito sa kanyang ignition coil. Okay pa itong kanyang ignition system. At ang susunod natin titingnan ay itong kanyang compression. Dito natin malalaman sa butas ng kanyang spark plug. At ito, napakarumi na ng kanyang makina kasi tumatagas na itong kanyang tappet cap. Nasira na itong kanyang dalawang tappet cap o-ring. Kaya kailangan lang nating tanggalin itong kanyang spark plug dito para masubukan natin yung kanyang compression. Ito na, natanggal ko na itong kanyang spark plug. Napakarumi na ng kanyang spark plug. Nagkaroon na siya ng oil foul at saka marami na rin carbon deposit. At kailangan natin itong linisin at saka subukan natin kung gagana pa itong kanyang spark plug. At kung hindi na, papalitan na natin to ng bagong spark plug. Kaya nagkaroon ng oil foul o carbon deposit itong kanyang spark plug. Ibig sabihin nito ay mausok na itong kanyang motor or humalo na yung kanyang langis dito sa kanyang gasolina na pumapasok dito sa kanyang combustion chamber. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit ayaw na umandar yung kanyang motor, kasi napupundi na itong kanyang spark plug at ayaw nang magpato ng kuryente kasi nababalutan na siya ng carbon deposit. At ngayon titingnan natin kung may compression pa dito sa kanyang combustion chamber. Tatakpan natin itong kanyang butas dito sa kanyang spark plug, tapos i-kick natin. Malalaman natin kung may compression pa kung tatakpan natin ng ating daliri itong butas ng kanyang spark plug. Tapos pag puputok pa siya, may tulak pa niya yung ating daliri, ibig sabihin may compression pa siya. Kapag hindi na puputok tapos sisingaw lang siya at malambot pa siya, i-kick, ibig sabihin na-lose compression na itong ating makina. Kaya isa rin ito sa dahilan kung bakit ayaw umandar yung ating makina o ating motor, kasi nag-lose compression na siya at nawala na siya sa standard na compression ratio. Kasi meron itong compression ratio itong ating makina o ating motor para mapaandar niya yung ating makina. Yung compression ratio dito ay nasa 9:1 to 10:1. Ito yung standard na compression ratio dito sa single cylinder head. Depende sa octane ng gasolina na gagamitin natin, kasi yung standard na ginagamit natin na octane ng gasolina ay nasa 90 to 91 octane. Kasi dati sa mga 2-stroke engine, yung octane na ginagamit natin ay nasa 87 octane. Kaya the higher the octane numbers, the higher more the compression ratio result. Because this compression is the one of the most important stroke in 4-stroke engine. To complete the 4-stroke engine and to create combustion inside the engine. Ano ba itong 4-stroke engine? Itong 4-stroke engine, ito yung movement ng piston pataas, pababa inside the cylinder and the opening and closing of the valves. Because this engine is internal combustion engine. At ito yung mga ginagamit natin ngayon ng mga motorsiklo dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa o sa buong mundo. At ano ba yung
tinatawag na 4-stroke engine. What is 4-stroke engine? 4-stroke engine is intake stroke, compression stroke, combustion stroke, at exhaust stroke. Yan yung tinatawag na 4-stroke engine. Importante talaga na kumpleto yung 4-stroke engine para mapaandar natin ng maayos itong ating motor or ating makina. At ngayon bubuksan natin itong kanyang cylinder head at saka tatanggalin natin itong mga head part at saka itong kanyang piston at saka bore para malinisan natin sa loob at makita natin kung anong nangyari. Ayun ang gagawin natin ngayon mga amigo, ay grind natin itong kanyang intake at saka exhaust valve. Grind natin. Lagyan ko muna ito ng grinding compound. Mga amigo. Amigos, amigas. Hingaw at hindi mag-lose compression. Kasi itong exhaust yung exhaust valve. Kadalasan kasi ito yung may sisingaw eh. Itong exhaust. Kasi dito naka-stack yung mga maraming pulling or carbon. Ito lang maghasa ng valvula. Yung tinatawag na valve grinding. Okay na, puti. Ayan. Ito yung tunog kanina. Doon sa intake. Doon sa intake ng umpisahan pa nating i-grind. Unti-unti nang humihina yung ingay dito na parang kiskis. Lapit ako na couch ng amigo. At pagkatapos ito, i-assemble natin ito. Lagyan natin ito ng valve seal. Para masubukan natin. Buhusan natin ulit na ng gasolina. Itong kanyang intake port at exhaust port. Tanggalin ko lang muna itong kanyang dalawang valvula. Meron itong mga lumikit na grinding compound. Saka itong dalawang valvula malinis na. Ito na guys, ito na mga amigo. Ito na ang mga i-assemble natin. Muna natin itong lumang valve seal. Valvula naman. Valve. Okay. Tum na kayo. May karahan. Ano yung maintenance? Rato ra. Okay na. Kaya dito pa dito mo. Para may ipagamit na to. Lagyan na ko na.
Yung nga ni exhaust. Susubukan natin, ibusan natin ulit ng gasolina. Kanina, tagas ni kanina ba? Di- Okay daw. Wala. Goods na ni. Wala tagas. Sa intake na naman. Na, agas na lagi. Hindi na mo agi sa pikas oh. Okay na, wala nang tagas. Wala nang tagas. Simbol na natin. Camshaft. Camshaft. Tapos rocker arm. Itong mahaba dito sa exhaust, mahaba na pin. Ang kasayro, kusog kasayro. Oo, eh. Lagit-lagit ako sa'yo. Yan. Kailangan luwagan natin yung adjuster para papasok itong ating rocker arm pin. Ayan. Kunti. Hindi ba kailan? Sumit. Ako mo sumit. Oh. Okay. 0.08 millimeter. 0.08. Ito na, ikakabit na natin itong kanyang piston. Lagyan ko lang muna to ng piston pin lock. At yung diagram kung paano ito ikabit, naka-plus sa screen. Itong kanyang mga piston rings. Sundan nyo lang yan para hindi kayo magkamali at hindi magkabaliktad yung posisyon ng piston rings. Tapos ko nang nalagyan ng langis itong kanyang bore at saka itong kanyang piston. Ngayon ikakabit na natin itong kanyang piston dito sa kanyang bore. At itong bore ikakabit na natin dito sa kanyang makina. At itong kanyang cylinder head gasket, ikakabit ko na mga kawat o mga amigo. Nilagyan ko na rin ng gasket maker o mighty gasket, itong kanyang cylinder head gasket. Ngayon ikabit ko na itong kanyang cylinder head assembly at saka itong kanyang mga nut dito sa kanyang stud bolt. Meron pa itong 4 na washer at saka 4 na nut. And guys, igpitan ko muna itong kanyang mga tornilyo. Yung nut ng kanyang stud bolt. Lagyan na natin itong 4 na nut. Nabumba ba yung kanyang langis dito sa itaas? Ayan, dito sa taas. Lalabas pa yung langis. Ulit ko muna itong kanyang spark plug. Ayan, higpit na yung kanyang spark plug. Ayan guys, mga amigo, mga kaibigan, kabit na natin tong kanyang cam gear.
dahil naka-tap na yung kanyang piston, kabit na lang natin ito. Tapos itong kanyang merong tuldok dito sa dulo, dapat magkatapat dito sa kanyang hiwa. Ganyan siya. Yan. Ayan na. Naikabit na natin yung kanyang cam gear. At yan, magkatapat na yung kanyang timing mark, yung tuldok dito sa kanyang cam gear. Tapos yung hiwa dito, align siya dito sa kanyang cam gear. Itong tuldok niya at saka hiwa dito sa kanyang butas. Yan, okay na. Na-timing na natin yung kanyang cam gear. Tsaka pala tinanggal ko na yung, sa tingin ko hindi na gumagana yung kanya. Paal kontra. Yung paal kontra natin. Lunglos na maliit para hindi sa ikot. Okay, natin ibalik itong kanyang tensioner. Yan o, wala siyang function. Yan, sira talaga itong kanyang spring. Tingin ko natanggal yung kanyang spring sa loob. Ayusin ko muna to. Ito na mga amigo, tapos ko nang na-repair itong kanyang tensioner. Yan, bumabalik na. Kanina hindi ito bumabalik. Kakabit na natin. Ayos. Okay na. Salamat at naayos rin. Medyo nahirapan tayo ng konti sa pag-ayos nitong kanyang tensioner. Kasi kanina ayaw mag-release yung kanyang tensioner. Hindi na gumagana yung kanyang lip spring sa loob, yung malapad na springs. Kaya inayos ko ng saglit yung kanyang tensioner. Nangyari pala dito ay naputol yung kanyang springs. Ito, pasensya na at hindi ko na ipakita kasi masyado nang hahaba yung video natin. Ayan, bumabalik na siya. Puti natin ng konti. Ayan, tapos itik. Yan, pumipitik na. Kanina hindi ito pumipitik. Tapos balik natin yung kanyang takip. Ayan. Kasi importante na gumagana yung tensioner dito para hindi kumalas yung kanyang timing chain, saka hindi magiging maingay. At pagkatapos nito may kabit ko lahat yung kanyang carburetor. Pagkakabit na natin ay susubukan natin itong panda rin. Okay na, mandar na itong motor reset. At yan, susubukan natin yung kanyang langis kung nabumbaba dito sa butas ng kanyang kapit cap. At ito hindi pa natin ikinabit yung kanyang tambutso. Makita natin kung may usok pa ba siya. At nakita natin na wala ng usok dito na lumalabas dito sa kanyang tambutso.
Okay na. Nabumba na yung kanyang langis dito sa bandang itaas. Tapos may sinubukan natin na butas ng kanyang tapit cap. Tapos wala ng usok. At umandar na rin sa wakas. Kasi hindi ito umaandar nung dinala ko dito. Kakabit ko lang itong kanyang tambutso. Kasi masyadong maingay. Ngayon, final natin. Tutuno natin itong kanyang carburetor. Okay na. Hindi na namamatay. Naituno na natin yung kanyang carburetor. Okay na. Ride safe sa lahat. Peace out.